Tingin to kaala lang din kami. Sabi ko, tanong ko na kanila. Ayan po, after 1 month, magpapalinis po tayo uli ng ating kuko para hindi na po dumami yung dry skin at hindi po tayo biktima ng ingrown. Ayan po, si Miss Connie, mga kaibigan. Siya po ang aking manicurista. O di po ba, maganda yung manicurista ko. Magaling po siya, mga kaibigan. Kaya siya po ang kontakin ninyo. Sabihin nyo lang po sa akin kung kailan. Kung gusto niyo naman pong magpa-home service, no, Con? Kung dito lang po sa area ng Calamba, pwedeng-pwede po. Grabe, no? 1 buwan lang. Magsisimula na nga ako na sumakit na naman yung mga gilid-gilid. Oo. Sakto, no? Parang 4 weeks and ilang araw lang, no? Wala kasi ako kahapon dito, Con. Pumunta kami ng Batangas. Kaya. Sinamahan ko yung kaibigan ko. Dati, ang kuko ko, sira. Sira. Tsaka maliit. Parang tuka. Hindi po ako nagpapalagay, mga kaibigan, ng cutics kasi nasisira po yung aking kuko. Mura nang hindi na ako nagpa-cutics, no? Titignan natin ang buti yung dinadaanan ng nipper. Pag nagpa-pedicure ka, syempre hindi maiwasan talaga yung kirot, no? Sakit. Pero pag oras na natanggal na yung mga dapat tanggalin, ginhawa naman sa pakiramdam. Ayan, mga kaibigan, ha, hindi na po yan magalaw. Thank you po sa inyo mga comments na nakaraan. Kasi first time ko pong upload ng pedicure. First time mo lang pala yun, te? Maliban doon sa, di ba may isa rin tayo doon sa Sa dati. dati kong madami rin nanonood doon ko Uy, grabe naman kasi yung mga kuko na nakikita ko sa YouTube, no? Grabe ang dami, nakatakot. Alam mo ko yung mga kuko ko, hindi mo halata na May dry skin. kung ilang taon sa putikan na nagtanim ng palay. Grabe ko, nung mga bata pa kami. Kulay kalawang na yung mga kuko namin Pag laging nakababad sa sa putik. Kahit na may asawa na ako, kapag oras ng anihan na uwi ako, pero ang lusong sa palayan at makiani. Pasensya naman kaibigan, ha, kasi maingay po ang mga
kapitbahay. Thank you, te. Pag ano naman, te, nakikita mo pa rin naman yung piso doon. Thank you. Kasama talaga sa buhay natin na mga babae ang pedicure, manicure, no? Kasi kung hindi naman kung maipalinis, nakakatakot din kasi namamaga. One month lang po yan mga kaibigan. After 1 month ulit. Mas maganda siguro kung yung every month, yung monthly talaga, no? Kaysa 2 weeks. Oo, kasi pag 2 months na, naku, Diyos ko po. Tutusok na naman yung mga Ano ingrown nung ko. nakaraan matagal yun, te? Oo, tagal 2 yan. months yata yun. Mahigit pa yata eh. Oo. Mga parcel na dumarating. Wala yung tao dyan sa kabila. Bukas pa yung uwi eh. Mm. Yan ko nang gusto ko sa'yo. Yung dire-diretso yung ano mo, nipper mo. Mm. Hindi ko kaya yung sinusundot ng puser. Yung sundot na sundot. Hoy, impoy! Masakit yun yung kunting kagat lang ng nipper tapos sundutin ang sundutin. Mm. Ay, naku, Diyos ko, hindi ko kaya yun. Ay, thank you, Lord. Laki na naman, oh. Pag naalagaan talaga ang kuko mo, maayos din. Masama naman ko ng panahon, no? Mm. Ano may bagyo? Baka. Hindi pa ako nakapanood ng news. May nag-o-offer ng pedicure sa akin. Sabi ko, sorry, kasi Mm. hindi ako sanay. Isang tao lang sabi ko ang ano ko. Saan, te? Mayroong dumaan dito. Mm. Parang kakilala ko din yun. Parang taga Black 10. Yung may edad-edad na. Mm. Ay, sabi ko, sorry. Hirap ipagkatiwala yung kuko. So, hindi mo kabisado. Ay, sus Lord, ang sarap na masakit. Ano yan ko? Dry skin. Masakit ang dry skin, no? Mm. Oo. Zoom natin ng konti. Yan. Para makita niyo po mga kaibigan yung aking kuko. Mas kaunti lang siya ngayon, te, kumpara nung Oo, nakaraan. kasi 2 months yun eh. 2 months, 3 months. Parang ganun. At least ito, 1 month lang. So,
lesson din kasi kung ayaw mong masaktan ng gusto, dapat monthly. Binigyan din ako ni Iyay ng pangbayad sa'yo. Kasi kahapon nandun ako sa kanya. Sabi niya, ay mama, sa ate Connie pumunta dito. Bakit kaya may mga tao na hintayin muna na lumala yung kuko bago mag pa-opera? Ano ba yun? Ako ang nanginginig sa ano. Nanonood lang ako eh. Parang nanginginig ako. Parang ako yung nasasaktan. Kawawa naman. Hoy, kala ko hintayin mo kami. Hindi ka na mag-cutex eh. Hindi. Ganyan lang talaga. Sisira ang kuko ko sa Clotix. Kung lagyan mo lang yan ng ano mo ha? Natural. Hindi, yung gamot mo. Um, Dito lang sa malaki. Para sigurado. Wala na ba yung dati natin, te? Parang naubos ko na yun. Ay, wala ka na dyan. Naubos ko. Hayaan mo na Pero ako wala na. naman siyang sugat na ano. Oo nga, hindi ko lang babasain. Minsan ang nilalagay ko ano eh, katas ng malunggay. Yan, kaibigan ng aking kuko. Ito kakaiba rin to ngayon, te. Ay, naku. Parang mas ano to. Mas may sakit. Magaan din talaga sa pakiramdam pag ano. Pag nilinisan ako. Pubyang-pubya ako yan kon sa kuko kasi nung dalaga ako, nagpa-pedicure ako doon sa kanto malapit sa aming boarding house. Ay, Diyos ko, ni na marder. Nakaranas ako ng opera sa Mary Child's Hospital dyan sa Sampaloc. Diyos ko po, 3 anesthesia bago na Bago manhid. tumalab. Tapos Nagpa-doktor ka pa. nung manhid na, binalot sa kulay green, na tila yung nakalabas lang yung kuko ko. Tapos kumuha ng kutsilyo yung panghiwa ng doktor. Ay, ang lalim ng ingro na nakuha. Ilang araw pa lang yan ng bagong pedicure. Hindi na marunong pala yung ano. Kaya Manicurista. magmula nun. Ay, Diyos ko. Nanimili na talaga ako ng maglinis. Ayaw ko talaga yung sinusundot ng puser. May ganun pala, no? Na binibilang ko, ay sus, hindi lang 10 sundot. Ano ba yun? Sakit-sakit kaya nun. Yan mga kaibigan, tignan nyo po kung paano maglinis po itong aking kaibigan, Sister Connie. At saka sa gusto pong magpalinis sa kanya, kung kayo po ay nandito sa Kalamba, pwede po siyang mag home service. Pwede rin po siyang pumunta dito sa bahay kung dito po kayo kasi medyo malayo po yung bahay niya eh. Kaya sabihin nyo lang po kung anong araw at anong oras para Schedule. po maranasan nyo yung maayos na linis. Naglilinis ka pa dyan sa kabila. Bote. Hindi rin sila nagpapalinis sa iba eh. Oo nga eh. Kaya pagka nag-schedule sila kailan, silang buong mag-anak,
Mahirap kasi Connie pag paiba-iba. Kasi pag ikaw lang, alam mo na yung design ng mga kuko, no? Mm. Kung gaano ka... Ito, mga kapitbahay mo, pag nakita ko, Mm-mm. sumasabay na ng palinis. Wala si Laura eh. Siguro kung... Sa Sunday sila, te. nagsabi sa'yo. Mm. Mabuti naman. Sabi na si Jen. Sunday daw sila. Nagsisimba pa ang mga bata sa church. Mm. May tapos ka na ko na, ano? Mga nag-aaral pati. Kaso sila ngayon, nagtrabaho muna. Call center. Yung 3 ko. Sa bahay lang? Oh, work from home. Ang ganda. 3 sila? Mm. Kasi mga bago pa lang, te, kaya hindi pa talaga Nakakatulong din yun, Connie. maaasahan. Sabihin mo sa kanila, mag-ipon Yun nga. para makapag-enroll uli. Ang mahalaga yung makapag-aral talaga sila. Gusto pa nila mag-aral eh. Mm-mm. Taga-graduate lang din nila, di ba, nung ano. Oo, Kasi yung isa, nagka-college naman yung panganay. bata pa naman sila eh. Hmm. Ano lang muna, kung hindi pwedeng magsabay, tulungan. Ganun na nga. Kung sino yung panganay, yun muna ang tulungan. Pag nakatapos, yung sumunod naman. Yung ano, yung pangatlo ko, te, Mm. kaaral nagtatrabaho. What's up, Tita Teng? Hello. Hey, ano ka, diba? Hi, Ano naman yung naiwan mong mga document sa bunso? Man, I love Rainiel. Sabi ko kay Riniel, talaga yung kaibigan mo. Pumunta sa gira, walang baril. Naipasa mo din. Ah, See the look. Ano ito? grades per sem. Grades. Saan ka nag-aaral, be? St. Vincent lang po. Huwag mong langlangin. ang Anong St. course mo? Vincent. BSBA lang. May tourism ba doon? Opo. Gusto ng anak ko tourism eh, yung bunso. Nag-graduate siya yung grade 12. Kaya. Gusto niya talaga tourism. Sige. Pwede naman installment, di ba? Bunso. 2K lang po ako kada... Yun nga, no, per exam. Opo. Bunso, mahirap talaga ang college ngayon. Bakit? Kasi Hindi nga ako nag-aaral. Sabi ko nga kung St. Vincent or RTU. Meron kaya sa RTU yun? Meron naman po siguro. I-apply ko na lang siya ng scholarship. Sa ano po? aray ko. Saan ba meron? Yan, si Bunso. Huwag lang yun sa mamahaling school. Habang po at himala Pinag-exam ng ko nga dun Panginoon sa kung ano bakit eh, siya sa nakakapagpatuloy sa college. Sa Batangas po. Batangas Open- State University. Sa Open na may sa Rizal. PUP. O, anong sabi mo sa Panginoon? Thank you, Lord. Yeah. At pasado lahat si Bunso. Sana, hindi na kailangan yan. Bakit? Ay, dito tago ko na lang. Tago mo yan. Ang galing. Talino talaga to si ano eh. Pogi na, 1.5. matalino pa. 1.5, 1.5. Pero may isang dos. Okay lang yan, te. Gusto ko ni, ayan mga kaibigan, naririnig niya po ang aming kwentuhan. Ito po yung blessing ni Lord. Wala po kaming trabaho na mag-asawa dahil hindi na po namin kaya magtrabaho. Pero ayan po, si Nanay Rayleigh, may nagbigay ng pa-pedicure kasi para hindi mamaga. Tapos si Bunso, puro po habag ni Lord yan kung bakit nakakapagpatuloy sa college. Nasa private school pa po siya, mga kaibigan. Kaya, Kala ko mahal na mahal masyado ang ante. ang college? Yung St. Vincent. Hindi Ano rin pala siya ng RTU, yung Rizal. Oo, kayang-kaya. At least dito sa atin, mag-walking Lapit distance lang, na no? sila. Oo, Hindi na sasakay. hindi nasasakay. Hindi pa masahin lang nila, ipang merienda na lang. Ang kain ng lunch. Ano na iwan. Kaya sabi ko, ay Bunso, huwag na siyang lumipat ng school. Kaya nga. Sabi ko nga rin sa bunso ko, te. Mag-inquire din ngayon pagka niya sa St. Vincent na lang. At least din ng kapitbahay lang natin. Ay, Connie.
bilang mga nanay, manalangin lang tayo, manalangin sa Panginoon kasi ang Diyos lang talaga ang ano eh. Pag-asa natin. Tumoteo, naiwan ko dun sa loob kanina. Grabe, ang dami no. Mm-mm. Kapaliit na kuko eh. Ako nga, nagpe-pray din nga kita eh. Na sana marami yung customer. Kaya lang minsan ikaw na rin ang Maayaw. umaayaw sa customer. Ano, te, kasi pag ganun pala no, pag nagkakaedad na no, hindi ka na Oo, hindi na kagaya dati no. gaya ng dati kahit hanggang gabi. Yung lakas no. Te, tapos kaya ko pang maglakad ng maglakad kung saan. Oo. Ngayon, tamad na ako. Ilang taon ka na ngayon? 45, te. 45. Anong taon ka nagsimula? Ilang taon ka? Ano, mga 20s, ganun. Kasi nag-aaral ako sa TESDA, di ba? Ah, oo nga. Tapos nag-parlor. Mahirap din sa parlor ko, no? Mm. Mas maganda na itong ginagawa mo kasi may mga sariling customer ka na. Ayan. Ay, Lord. Masakit, pero sarap naman pagkatapos matanggal ang mga dry skin, ang mga ingrown. Nanginginig yung pa ako ah. Ganun, te. Ah, Hindi kasi pwedeng iwanan to, te. hindi na masakit eh. Ay. Nanginginig yung aking... Pero sa iba naman, pag wala naman masyadong tatanggalin, hindi naman ako nanginginig. Ay, oo. Kasi nga, sayang ang kuko. Ano lang. Sa'yo kasi sanay na to sa ganito, te. Ano? Hindi pwedeng hindi tatanggalin. Ay, pag hindi mo yan ko natanggal, 2 araw lang yan, mamamaga. Sabi nung kaibigan ko sa abroad, magaling siya na manicurista. Pero takot siya mag-pedicure, mag-manicure kasi kapag once lang na Doon. humapdi, ididemanda siya. Oh? Oo, wala siyang license doon Ah, na mag-pedicure, manicure. Kaya hindi rin pala ganun ka ano. hindi na pala basta-basta. Lalo sa ibang lahi, okay lang sa mga kapwa Pilipino kasi sanay. Sanay. Uy, mga kaibigan. Ang lalim yan ko. Te, ito naman talaga ang Aray pinakamalalim. ko. Grabe, no? Okay. Yan, meron pa sa dulo. Ramdam mo, no? Oo. Parang may kukup ako Oh, din. meron pa, te. Uy. Napapasipol ka kahit hindi mo alam sa maple eh. Aray ko. Dikit na dikit kasi, no? Aray ko, Lord. Yun talaga. Ito na talaga siya. Ay. Ay, Lord, thank you po. Di ba? Nakita niya. Ay, salamat, Panginoon. Grabe. Yan ang masakit yung pagdating sa dulo ko ni. Ay. Ay, salamat, Diyos ko. Thank you, Lord, nakaraos ang aking paa. Nag-rubber shoes ako hapon. Pumunta kami ng Batangas. Bumabangga na yung kuko ko. Ang sakit. Ito na ito yung literal na ano, tiis ganda. Eh, kasama talaga sa buhay natin yan. Hindi pwedeng pabayaan kasi kapag nasanay na talaga sa linis ang kuko, no? Hindi na pwede. Na hindi talaga ipalinis ulit. Yan. Ay, salamat, Lord. Salamat sa buhay ni Connie. Yan, yung aking namang mga kuko sa kamay, mga kaibigan na Ito magandang kamay mo, te. parang kuko ng mga higante.
Ano magandang ano. Gugupitan ka ba, te? Bahala ka kung anong gagawin mo Hindi dyan. ka na mag-cutics. Hindi. Ayaw mag-cutics talaga. Sige, square lang natin. Hindi. Hindi mo pa na ano yung kamay na dati, no? Alin? Hindi mo pa na videohan. Oo, yung paalam. Puro pa alam. O ngayon, videohan natin itong kamay. Itong kamay ko na ang lalaki ng daliri, no? Ganda nga eh. Sabi ng mga, mga kakilala ko na mga bata pa nga sa akin eh. Pag nakita yung kamay ko, uy, ba't yung kamay mo ganyan? Ba't yung mga kamay namin, mga kulubot na? Hindi. Sabi ko kasi, ito po mga kaibigan ang sikreto para hindi po kumulubot agad ang balat ng kamay. Yung ating mga diretso mula balikat hanggang sa mga daliri. Kasi araw-araw yan kunin mahawak yan ng sabon, no? Mm. Mga chemicals. Ngayon, pagdating sa gabi, pati mga paa, i-absorb mo sa lotion. I-lotion mo para yung buong magdamag, makarelax yung balat. Tapos, hindi siya kukulubot agad. Yung nagturo sa akin yan eh. Akala mo ko yung kamay niya, walang trabaho. Diyos ko po. Mga kaibigan, almost 42 years na po ako naglilingkod sa aking pamilya. Straight yun. Hindi ako nagtrabaho. Pamilya lang talaga. Maglabayan, magluto, maghalaman. Sus, kung humawak yan ng Lupa. putik, lupa. Diyos ko. Naalala mo, bagong pedicure, manicure mo ako pag kinabukasan, hawak na naman ng lupa. Basta i-absorb lang talaga sa lotion ang kamay para habang natutulog po tayo, nakarelax po yung ating mga skin. Kahit po mumurahin lang na lotion, yung mga lotion ko po bigay lang po ng mga kaibigan. Kahit anong klaseng lotion, basta lotion. Ang ano lang naman sa kamay, pang protection lang. Mabilis lang na kon. Mm. Nung dalaga pa ako koni, namamaga yung mga gilid niyan. Tapos nagtutubig. Mm. Bakit kaya yun? Tapos sabi nila, lack of vitamin C daw. Ganun. Oo. Tapos ang ginawa ko, alam mo yung kalamansi? Mm. Binababad ko yan sa kalamansi ng mga 5 minutes. Maasim kaya yun, no? Mm. O, magmula nun, hindi na siya na nagsusugat. Tapos uminom ako ng vitamin C. Ganda ng kamay mo, Tin. Ngayon kon, ang trabaho na lang ng kamay na yan, sa spiritual, humawak ng Biblia, ng cellphone, tapos maglaba ng damit namin ni kuya mo. Kasi si Bunso naman ang naglalaban ng kanya. Yan, maglinis. Kumbaga nakapahinga Relax naman na ng kon. konti. Oo, nakapahinga na kahit pa paano. Diba mga kaibigan? Pag may mga pamilya ng ating mga anak, kakapahinga na tayo kahit pa paano. Ako naman, pag gusto lang ako sa aking apo. Kaya medyo relax po ang ating kamay. Diyos ko kuni, hindi lang kuni 100 sacks ang hindi lang 1,000 sacks pala kasi bawat pa-deliver ko ng sako-sakong uling at iriripak, Mm. tag 100 sacks, so iriripak mo yun. Deliver ako sa mga palengke. Kaya yung mga kukukone, puro uling. Gruuling. Ay, grabe. Masipag po mga kaibigan yung mga kamay na yan.
tinigil ko yung uling. Alam mo bakit? Bakit? Hanggang loob ng kabinet namin, Connie. Uling. Puro uling. Yung gabok. Oo, tapos yung ano mo, sisinghot mo uling. Di ilong mo, puro Oo, uling. di ba na, itong kapitbahay namin, sina Aling Lucy, di ba puro uling yan? Mm. Nagkaroon kaya sila lahat ng Sakit. sakit sa baga. Ayun, namatay. Kaya siguro nag-repack ako mga 2 months lang. Grabe na. Mabenta rin sana ang ang uling. Ang problema naman yung kalusugan ng pamilya, delikado. Kaya wala, may mga apo ka na ngayon. Ay, kunit. Tsaka hindi ko na yung kunit kaya. Konti na lang kunit ang lakas. Kumbaga sa mga 100% na lakas ang bata tayo, ang natitira sa akin, siguro mga 40 na lang. Mm. Kasi hindi na natin kayang gawin yung ikaw nga, 45 ka lang, no? Mm. Oh, ako 61. Lalo na ako, nag-edad ako ganyan sa'yo, tino. Ay, oo. Kon, habag na lang ng Diyos ko ni ang buhay ko kasi sabi mo sa iba nga may breast cancer, may ano. Mm. Pero, kita mo, isang bagay lang nakikita ko, Kon. Kapag nakita ng Diyos na gumagawa tayo para sa Kanya, Mm. ini-extend din ni Lord ang ating hininga, ang ating buhay. Pag nakikita nga ako ng mga tao na nakakaalam ng sitwasyon ko, grabe ka, sabi niya. Nakaka-bless ka naman kasi parang sabi na, siguro kung kami ang magka-breast cancer, baka hopeless na, sabi. Pero Palinis ka, kuya. ikaw, ano ka pa walang pakialam sa, Parang wala lang. oo, kasi Connie, tandaan mo to, Connie, ha, may sakit at wala ang tao, may pera o wala. Kapag oras na, Connie, Oras na. yun na yun. Oras na yun. O sige na, dumaan ka na. Ha? Ano? Si kuya mo. Kuya, hindi makadaan. Hindi makadaan. Nakaya. Okay. Ano? Magpa-pedicure ka din? Mm. Linis lang. Ganun nga yun. Sige. Makahaba na naman kuko niya ni kuya. Oo. Para makita niyo mga kaibigan yung kuko ni Lolo Dodong. O, isa pa. Isang kamay pa. Pwede. Sure. Utang daw mga kaibigan Oo, si kuya. Lolo Dodong. Sige kuya, okay lang. Maniwala ka naman dyan. Si kuya, joker to eh. Oo nga. Sinsya na mga kaibigan ha. Sandali lang ko. Ano natin. Kasi nahirapan ang aking pwesto. Iyan po. Message nyo lang ako mga kaibigan kung gusto nyong magpalinis ng inyong kuko. Safe na safe po ang inyong mga kuko kay Miss Connie. Wala pong dugo. Walang sugat. Walang sundot na sundot ang Connie, alam mo talaga. Mahilig akong manood sa YouTube ng mga nagpapalinis. Huminto ako kasi parang ako na yung Nasasaktan. i-stress doon sa sundot ng sundot. Lalo dumugo na ng dumugo. Ay, sabi ko, Lord. Kawawa naman yung Pero parang hindi nagpapalinis. nasasaktan yung ano. Yung nagpapalinis. Kasi hindi gumagalaw yung paa. Ewan ko, kasi minsan nakasilent naman ang ano nila. Hindi yung parang tipong hihilain, yung ganun. Ay, yung hinihila ang kuko? Siyempre pag nasaktan ka, di ba? Oo. Minsan, dumudugo na, pero, Parang wala, no? Makapal pa rin yung ano niya. Dati ko grabe ang haba ng kuko ko. Pero nung nag-asawa ako, doon ako natutong magputol ng kuko kahit gaano kahaba. Kasi masusundot yung bata, no? Baka masundot sa mata.
Marami tayong sinasakripisyo ng mga nanay kapag tayo nag-asawa na. Yung manugang ko, ang ganda-ganda ng buhok yan. Noon na. Oo, ngayon, nagkaanak. Puyod Pinaputol na. talaga mga kaibigan. Buong buhay niya nung bata siya, ngayon lang siya nagpaputol ng buhok kasi hinihila ng kanyang baby. Okay naman. Kaya sabi ko sa kanya, kasama talaga yan sa buhay ng isang nanay. Kung dati masarap ang tulog mo kapag nanay ka na, hindi na ganun. Ang dami nating ginigive up sa buhay, no, Connie? Mula nung tayo ay mga naging nanay na. Nakakatuwa nga pag nag-uusap-usap kami ng mga kapatiran. Sabi ko, nanay, walang day off, walang 13-month pay, walang bonus, Walang sweldo. walang sweldo. Pero kadalasan, kulang pa, no? Sasabihin pa na may pagkukulang pa ang isang nanay, grabe. Minsan may sumbat pa yan. Mahanapan ka pa sana yung Oo. budget. Pero salamat na lang kasi andyan ang pag-ibig ng Diyos. Siguro kung wala ko ang pag-ibig ng Diyos, abay rambol siguro oras-oras ng araw. Kasi hindi mo pa alam mag-adjust, di ba? Pag bagong mag-asawa pa lang, hindi natin kayang mag-adjust agad-agad kasi biro ko nga sa mga pinsan ko, mahirap makisama sa hindi mo kaano-ano. Hindi Di ka ba? kilala. Di ba mga kaibigan, yung mga naging asawa natin, hindi naman natin kaano-ano yan. Hindi natin kilala ng lubusan yan. Mahirap mag-adjust. Yung panahon na tahimik ka pag natutulog ka lang mag-isa, tapos ang karoon ka ng asawa na malakas maghilik, o di ba, humilik, na hindi ka makatulog. Nakakatawa naman ang buhay. Ay, Kon, Eh, ano ng GIL Palau? Anniversary sa linggo, 2:30. Doon sa covered court ng barangay. Baka may time kayo, ha? sige, ten. Dito sa atin? Oo, dyan lang sa covered court ng barangay. 2:30 ang simula. Kayo ba iba nila, Ate Helen? Si Nahilen, Iba rin yan. nasa Kabuyaw yan. Ako yan ang nagdala sa kanila doon sa Kabuyaw mula nung na-born again sila, di ba? Hanggang ngayon, ano pa rin yan sila? Oo, kasi may sasakyan naman siya anytime eh. Kami, okay na yan. Pwedeng walking distance yung church, di ba? Kaya, kung may time kayo ha, mga bata, para maano naman, maranasan naman yung sama-sama sa gawain. Yung kukukupukon sa kamay, mababaw lang, no? Hindi kagaya sa paano? Alam mo, dry skin din siya. Oo nga. Yun din napansin ko. Kaya, ang daming gawa. Kapal yung mga kalyo-kalyo sa gilid, no? Yan. Yan, malapit na matapos mga kaibigan. Sarap pakiramdaman pag nalinisan, no? Yung iba ko, inaanuhan ng bawang para daw tumibay ang Hindi na kuko. totoo yan, te. Kaya nga eh, hindi rin ako May naniniwala. mga customer din ako nagbabawang, pero hindi naman, tagal na sila nagbabawang, hindi naman tumitigas. Talaga. Nasa ano talaga yon? Sa lahi ng kuko, no? Tsaka kung yung calcium mo, ano. Oo.
Ako mula nung umiinom ako ng malunggay araw-araw, napansin ko yung kuko ko, medyo, Tumibay-tibay. oo, gumaganda. Kasi di ba dati ang nipis, Manipis. madaling mabali. Makalsyum kasi yung malunggay. Ang ganda pag nalilinis na. Mm-mm. Kay Kuya Lado, tingnan mo. Iba na yung ano. Ayan mga kaibigan, oh. Ang aking kuko. Ang kuko ng inyong nanay Riley, Lola Riley. Yan. Palinis din po tayo mga kaibigan pag may time. Ayan. Thank you Lord. Yan. Dito po natin tatapusin ang aking manicure pedicure. Si Lolo Dudong naman uli. Okay. Salamat po sa inyong panonood. God bless po.